May pag-asa ba na maging permanent resident sa Canada ang mga semi-skilled or low-skilled workers? Meron, syempre. Ano ang mga immigration programs ito at aling probinsya ang dapat ninyong i-consider? Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back sa Menchie's Philippine Life. Si ating Menchie po ito. Halina kayo, muli may topic tayo about Canada. Kung interesado kayo sa ganitong mga paksa, iniimbitahan ko kayo to subscribe to my channel, follow my Facebook page na Menchie's Philippine Life. Pwede rin po kayong mag-share ng video ko sa inyong mga friends and family at pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. At gusto ko munang pasalamatan ang ating mga channel members na nakapag-sign up na. Thank you mga channel members. Chunga Ka, Adelfa Salon, Richel Dumalag, Imelda Leal, Bong Manubag, Joyax Carcueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Ngayon, let's go to our topic, guys. Una muna, pag-usapan natin, ano ba yung sinasabing semi-skilled or low-skilled jobs sa Canada? Na ang sabi nila, mahirap daw ikuha ng PR or permanent resident. Well, ito po yun. Yung mga sinasabi nating low-skilled jobs and semi-skilled jobs, yan po yung halimbawa ay truck driver, farm worker, nasa retail, nasa sales, hospitality, yung mga nasa manufacturing, yung mga trades na mga jobs, guys. O sa classification po, sila ay yung mga kabilang dun sa Tier 4 and 5. Yung Tier 4 and 5, guys, yun yung ang background ninyo sa education ay meron kayong high school diploma o di kaya ay some training o di kaya ay trade certificate or probably a diploma program. Yan po yun. Pero ang mga binanggit ko po ay ang mga education po in Canada. Kailangan ay meron kang equivalency niyan mula sa iyong bansa. Ang tanong nga ay, kung ako po ba'y ganyan ang trabaho nga applyan sa Canada, kasi pwede ngang high school lang, pwede ka nang pumunta sa Canada, ay saan po kaya ako pwede maging PR? Meron bang available na PR program para sa akin? Kasi yan po ang question ngayon Pumunta ka nga sa Canada, wala naman palang PR program para sa'yo, sayang, babalik ka sa Pilipinas pagkatapos ng iyong kontrata, di ba? Ngayon, marami ng mga provincial programs and mga pilot programs na talagang ginawa para sa mga skilled, kahit na semi or low skilled na mga workers na talagang importante sa Canadian economy. So, ang isa na, guys, ay ang Atlantic Immigration Program o ang AIP. Pag sinabing Atlantic, yan po ay sa mga probinsya na nasa Atlantic Ocean. Yung New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, at saka ang Newfoundland and Labrador. Yon. So, dun sa area na yan, sa eastern part ng Canada, guys, binuo ang programang ito sapagkat doon ay meron din pong shortage ng mga workers. Kaya, isa ito sa inyong pwedeng maging destination, ang probinsyang yan. At yan ay sa ilalim ng AIP. Ibig sabihin nito ay aaralin nyo yung AIP program at kung paano kayo makakapasok doon. Kaya guys, importante na bago pa lang kayo mag-apply or bago pa lang kayo mag-launch ng inyong mga application, mag-send ng mga applications nyo, piliin nyo na kaagad saan kayang probinsya ako mas magandang pumunta. Magandang pumunta in the sense na may pag-asa kayo sa PR program. Okay guys? Sa ilalim po ng AIP ay merong stream na tinatawag na Atlantic Intermediate Trades Program. Yun, dun kayo pasok, guys. Sangayon po sa website ng AIP, ang programang ito na Intermediate Skilled Program ay talagang dinesign para ma-address ang shortage sa mga semi-skilled and low-skilled workers. Requirements dito, guys, kailangan meron kayong isang taon na work experience, at least 30 hours per week na pagtatrabaho sa occupations na iyan, katulad sa mga long-haul truck driver, mga butcher, mga hospitality, mga hotel staff, housekeeping, at iba pa.
Dahil ito'y PR program, required po kayo na magkaroon ng IELTS, syempre, at saka low IELTS lang usually. Canadian Language Benchmark 4 ang usually po ay hinihingi sa mga low-skilled na mga trabaho. At ang inyong education, at least high school education, Canadian High School. Ano po yung Canadian High School? Yun ay second year college sa Pilipinas kung hindi kayo dumaan ng K-12. At dahil ito po ay PR program, kailangan dumaan kayo sa assessment, Educational Credential Assessment. Katulad po yung nasa World Education Services or WES. Magpapa-assess kayo ng inyong education doon para maipakitang kayo ay may Canadian High School equivalency. Okay guys, so simple lang yan. For more information, ililink ko po sa ating description box ang link ng AIP, Atlantic Immigration Program. Hanapin ninyo doon at basahin ang Atlantic Intermediate Skilled Program. Ikalawa ay ang Agri-Food Pilot. Ang Agri-Food Pilot ay mag-i-end in 2025. Pero ngayon, ang maganda po ngayon sa Agri-Food Pilot na ito, this year, 2024, nang nag-open ng January 1, ay inalis na po yung cap o yung limit. So, pwede mag-apply ang marami hanggang sa 2025 na yan. Unlike before, nung i-launch ang pilot na ito, meron lang pong bilang na pagkatapos ng ilang araw, ubos na agad yung slots, no? But this time, pwede mag-apply po ang marami. Ano ba itong Agri-Food Pilot na ito? Ito po ay ginawa naman to address the labor shortage sa food industry, agriculture and food industry sa Canada. Ang requirements guys dito sa Agri-Food, kailangan may job offer kayo ng full-time job. Pag sinabing full-time job, at least ay 2 years ang contract, at least 2 years. At kailangan po ay non-seasonal. Huwag kayong kukuha guys ng job na seasonal. Yung pag-winter ay mapuputol. Well, hindi yung ganon. It should be a full-time job for job offer, tapos 1 year experience. Language po ay the same thing, CLB 4, Canadian Language Benchmark 4, which is kayang-kaya nyo yan, or higher. Kung mas mataas pa, mas mabuti. Kailangan din po ninyo ng ECA para sa education ninyo. The same thing, ganun din. At least high school diploma, Canadian High School. Kaya sa Pilipinas, ay ang equivalency natin doon. Kung hindi kayo nag-K-12 ay hanggang second year college. Meron ding settlement funds, pero ang isang assurance po dito ay this is a permanent residency program. At dumako na tayo sa mga programa ng Provincial Nominee Program. Sa PNP, malaki ang pag-asa ng mga semi-skilled and low-skilled na mga workers na maging PR sa Canada. Unang-una na ay ang Prince Edward Island or PEI Critical Workers Stream ng PNP. Yan po ay naging topic ko sa nakalipas ko lamang na video recently. At ang requirements dyan guys, maganda ito kasi 18 to 59 years, hanggang 59 years old guys pwedeng mag-apply dito. Low IELTS pero may job offer, education ay high school din, at very simple po ang mga requirements dito sa PEI, Prince Edward Island. Ikalawa ay ang Saskatchewan. Saskatchewan Immigrant Nominee Program, hard to fill skills. Dito po sa hard to fill skills ay kasama din dyan yung mga agriculture, manufacturing, truck driver, mga trades, hospitality jobs, at iba pa. 1 year work experience, kailangan din ng IELTS ho at saka high school. Halos pare-pareho yan kasi may mga probinsya po talaga na talagang nangangailangan ng mga low-skilled and semi-skilled workers. Pero meron din pong mga provincial nominee program na matataas ang requirements. Kaya we stick to this, no? Sa British Columbia, PNP naman guys, ang kanilang category na entry-level and semi-skilled category. Sa workers sa food industry, sa hospitality, tourism, Tier 4 and 5 guys, at ang programang ito ay para sa Northeast Development Region ng British Columbia. Ang Alberta Advantage Immigrant Nominee Program, ang AIIP, meron din po sila doon na Rural Renewal Stream. Dito naman sa Rural Renewal Stream, 2 steps po ito.
Ang first step, kailangan ay i-recommend kayo ng isang community doon sa rural area. At second step ay ang application na ninyo sa AIAP. Ito mga programang ito guys, kapag na-recommend kayo ng probinsya, ang kasunod na, para bang ino-nominate nila kayo para sa IRCC na federal program ng PR. Yun. Hindi po mismong pagpasok mo sa probinsya ay PR ka na. Kasi ang rule ng Canada ay meron pong isang federal program kung saan kayo mag-a-apply ng permanent residency. I-endorse kayo ng probinsya. Kaya guys, kung kayo'y mag-a-apply sa Canada at gusto ninyo na kayo ay sure na mayroong PR program, targetin ninyo ang mga probinsyang binanggit ko. Ang PEI, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, pwede rin po sa New Brunswick, yung mga ganyan, mga Nova Scotia. Diyan may mga PNP programs na nakalaan para sa inyo. Makalipas lamang ang required number of months ng inyong pagtatrabaho. Ilalagay ko guys sa description box ang mga link na ito para higit ninyong mapag-aralan. Binigay ko lang sa inyo ang mga bird's eye view o yung mabilisang mga impormasyon. Sabi ko ang mga dapat ninyong tandaan kung kayo ay nag-iisip kung may pag-asa ba ang isang low-skilled worker sa pagpasok sa Canada. Kung naging interesting guys ang topic na ito para sa inyo, please subscribe to my channel. O di kaya naman, pwede kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can also share my video sa mga friends and family ninyo. You can also join and be a member of this channel. And thank you very much sa ating mga channel members. Thank you mga channel members. Chunga Ka, Adelfa Salon, Richel Dumalag, Imelda Leal, Bong Manubag, Joy Axcar Cueva, Nani Emmy Vlog, Joan Canlas, Chevy Dalanado, Lizelle Belenson, Joy Alicando, Marjorie Ramos, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa ating channel. Yun na muna guys, si Ate Menchie po ito. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Bye everybody!